Hello sa lahat ng inyong mga tigapakinig dito sa Sindak Short Stories. Ako nga po pala si Hervey, tiga Pililla sa Rizal Province. Nagsimula po ang mga hindi ko malilimutang karanasan nung kami ng aking pamilya ay lumipat sa bagong uupahan namin. Ito po ay isang lumang bahay, Sir Red. 2-story at halos gawa sa kahoy lahat. Dahil nga sa matagal na rin ito na nakatayo, talagang mararamdaman mo yung pagkaluma niya. Bukod pa doon, Sir Red, yun bang parang merong sense o feeling na parang ang dami-dami nyo sa loob kahit iilan lang naman talaga ang nakatira. Dumating nga din po sa punto na talagang hindi na ako nakakatulog ng maayos dahil ang pakiramdam ko po ay merong nakatitig sa akin. Nung mga unang beses, binabaliwala ko lamang iyon. Iniisip ko na baka namamahay lamang ako or sadyang hindi pa talaga sanay sa bagong nilipatan namin na uupahan. Pero lumipas ang ilang araw, mas nadagdagan yung mga kakaibang pakiramdam ko sa bahay na iyon. Paano ba naman kasi, Sir Red? Kahit wala talagang tao sa itaas, nakakarinig ako ng yabag. Yung yabag na hindi usual lamang na footsteps kapag may naglalakad sa taas dahil sabi ko nga sa inyo, yari sa kahoy halos lahat yung bahay. Kaya kapag merong tao sa taas, madidinig mo talaga yung mga yabag ng mga iyon. Pero nung sinasabi ko ang pagkakataon na wala pong katao-tao sa itaas, parang nagdadabog na yabag ang napapakinggan ko mula sa baba. Sinundan ko nga yung tunog nun sa pamamagitan lamang ng tingin. Habang nakatingala ako, doon ay napagtanto ko na patungo ng hagdan yung yabag na nanggagaling sa taas. Sa sobrang takot ko, Sir Red, na baka mamaya ay meron akong makitang nilalang na katakot-takot talagang itsura at bigla akong habulin, ako na mismo ang kusa na lumabas ng bahay at hinanap ko pa yung mga kapatid ko. At nalaman ko pa na nakikipaglaro sila doon sa kabilang bahay. Kaya nakatitiyak ako na hindi sila yung may gawa nun. Isang gabi din, Sir Red, ako at ang mga kapatid ko lang ang naruroon sa itaas at handa na sana kaming matulog. Ang mga magulang kasi namin noon ay makikiburol sa kabilang barangay. So habang ako ay naroroon at kasama mga kapatid, kinikwentuhan ko sila hanggang sa sila ay makatulog na. Ako din ay nakaramdam na. Pinikit ko ang aking mga mata at alam ko wala pa yatang 15 minuto nang bigla kong iminulat ang aking mga mata at naalimpungatan. Hindi ko talaga maipaliwanag ang nakita ko, Sir Red, pero nakatitiyak ako na meron po kaming kasama sa kwarto na isang babae na nakaitim na gown. Natatakpan ng belo ang kanyang muka at ang mas nakakatakot pa, Sir Red, bukod sa nakayuko ito, nakita kong hindi sumasayad ang paa niya sa sahig namin. More or less 5 seconds na nakatingin ako sa kanya mula sa pagkakamulat ng aking mga mata at pagkatapos nun ay naglaho siya at hindi ko rin pumawari at ano ang naging dahilan sa kung bakit instantly, Sir Red, pos kung makita ang naturang nilalang ay nakatulog ulit ako na animoy na hipnotismo. Kinabukasan na lang na nag-sink in sa akin yung nangyari. Sinabi ko kay mama yung nangyaring iyon
Ngunit hindi siya naniniwala, bagkus kalimutan ko na lamang daw. May pagkakataon din na may nakikita pa rin ako mga itim pang nilalang na pumapasok sa banyo at kung saang bahagi po ng bahay, ngunit hindi ko na siya nakikita ng malinaw. Tulad nung gabi na naalimpungatan ako at napansin ko yung babaeng nakalutang. Hindi ko na rin po nakita yung figura ng babaeng nakalutang na iyon. Basta't ang malinaw sa aking memorya, parang ang dami-dami nila. Hindi lang yung babaeng nakaitim na nakabelot na kayuko at hindi sumasayad ng paa sa lupa ang naroroon sa bahay na yun. Dumating din ang isang pagkakataon nang managinip naman ako. Ang senaryo, ako daw ay nasa labas ng bahay kung saan kami nangungupahan. Napansin ko ang dami ng mga taong nagkukumpulan sa may pinto ng bahay namin at habang papalapit ako ay hindi ko po inaasahan na magpapakita na naman sa aking muli yung babaeng nakalutang. Humihingi na siya ng tulong sa akin habang siya ay nakahiga sa pinto. Siya pala yung pinagkukumpulan ng mga tao doon sa pintuan namin. Punong-puno siya ng dugo, Sir Red. Palatandaan na marami siyang natamong saksak. Mula sa pagkakatitig sa babaeng nakahiga, napunta naman ang atensyon ko sa isang lalaki. Sa hindi kalayuan ay may isang babae. Doon sa paa nito, kita kong dahan-dahan na siya ay lumalapit, kaya napatingin ako sa kanya. Sa likod niya ay nakita ko yung isa pang lalaki na may hawak-hawak na kutsilyo at punong-puno ng dugo sa katawan. Pagkatapos noon ay wala na akong maalala at sa sobrang hilakbot ko, hindi ko kinaya talaga at sinabi ko ulit sa aking ina at sakto na naghahanap na rin sila ng malilipatang mas mura. Pagkatapos po noon, Sir Red, ay nakalipat naman na kami sa iba pa na nahanap ng aking mga magulang. Natigil na rin yung pagpaparamdam ng mga kababalaghan na ito at ang balita ko nga sa ngayon, na-renovate na rin yung bahay. Pero ewan na lamang kung pare-pareho lamang ba kami ng magiging kwento ng iba pang tumira doon. Lalo na yung bagong nakatira ngayon doon sa nirenovate na lumang paupahan. Good evening sa inyo, Sir Red. I-share ko lamang ang weirdong karanasan ko. Hindi ko po talaga matiyak kung panaginip lamang ba ang lahat. May bumubulong sa aking boses doon sa loob ng senaryong iyon. Malaki at malalim. Ang sinasabi niya sa akin ay kung gusto ko daw bang makakita o makapunta sa isang dimensyon o kaya sa parallel universe. At bigla na lamang nag-blur paunti-unti ang lahat ng nakikita ko sa paligid. At pagkatapos nun, naramdaman ko na yung katawan ko ay parang bula, lumulobo, padami ng padami at ako ay parang nang lumulutang sa ere. Sa isip ko, kung panaginip lang ito, pipilitin kong makagalaw at sa isipan ko ay paulit-ulit kong babanggitin ang pangalan ni Jesus. Hanggang sa may nakapanga ako at pinilit ko na talagang kumapit doon. Nang magising ako, Sir Red, nanginginig talaga ang katawan ko. Gumawa na rin ng ingay yung paa ko dahil sa pagpupumiglas at mabilis na pagsipa-sipa. As in parang nga talagang nanaginip o nagising ka sa isang panaginip na wari totoo. Sobra talaga yung takot ko nung sandaling iyon kaya't napadasal na lamang ako. Ewan pero parang sinapian ako nung oras na yun. Natatandaan ko rin yung kwento ng isa sa mga kasamahan ko na itago na lamang natin na pangalang Junjun.
Base kasi sa kwento niya, nangyari daw ang lahat sa isang hindi pa natatapos na warehouse sa Balintawak. Ang pinagparamdaman daw siya. Nag-iinuman daw sila ng 4 niya pang kasama. Sabi ni Junjun, tagay lang daw dapat sila ng tagay para makatulog na. Natigil ang kasiyahan niyang iyon nang bigla pong may dumaan sa harapan niyang lalaki. Puti ang damit at nakamaong daw. Tawanan tuloy yung iba pa niyang kasama at sinabing nahihibang na siya. Wala kasing dumaan at hindi nila ito napansin. Pinilit po ni Junjun na meron talagang dumaan at itinuro pa niya kung saang direksyon tumungo. Hanggang sa kinabukasan noon, Sir Red, nagsitaasan ang balahibo ni Junjun nang mapagtanto na wala palang pin kung saan dumaan daw yung lalaking nakaputi at nakamaong. Kwento pa niya, may isang duty. 3 daw sila at ikot doon sa isang building habang itong isa naman daw ay nasa 4th floor at mag-isa. Nang makababa na daw siya mula 4th floor hanggang sa base, meron daw kasing folding bed siyang nakita doon. May napansin siyang nakahiga. Nakakumot, nakalahati lamang sa katawan. Nang hilahin daw po niya yung kumot, sabi niya, "Pre, akala ko ba lumilibot kayo at nasa kabilang building kayo? Hindi pa tapos yung gawain natin, huy." At pagkatapos ay tumalikod na daw yung security guard na iyon. Kinabukasan, inapoy ng lagnat yung security guard. Tinanong pa nga daw ng mga kasama niya kung saan ba siya nagpunta at ano ang ginawa niya. Doon na inamin ng security guard na iyon na meron siyang kinausap doon sa baba mismo. Pero hintakutan na lamang daw ang iba nilang kasama dahil wala pa naman daw talagang humihiga at hindi pa sila pumupunta sa base kung saan naroroon yung metro. Ang layo nito doon sa inikwento sa kanila ng iba pang nagsipag-resignan doon sa warehouse na yun. Natakot na rin yung security guard na inapoy ng lagnat matapos multuhin sa akala niyang tao na nakahiga doon sa folding bed. Dahil sa mga kwentong katatakutan na ito, nag-decide yung may-ari ng warehouse na wag na lamang daw ituloy at tapusin ang pag-construct sa naturang warehouse. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.